Yo, anyo nga sa'yo. Bali ngayong araw nga, niyaya ko nga silang kumain dito sa labas. Wala lang, gusto ko lang magpabudol sa kanila. At saka sobrang lamig din kasi dito. Bali sa mga oras nga pala na yan, wala pa nga sila. At kami pa nga lang ng ate ko yung magkasama. Lagi nga yan siya napapagalitan ng nanay ko kasi middle child siya. Joke lang. Habang wala pa nga sila, dumaan nga muna pala kami dito sa bench. Bumili kasi ako ng towel. Tamang-tama nga, 2 for 1K kasi itong mga bath towel nila ngayon dito. Tapos napakaangas nga pala nito, may train nga pala sa loob ng mall. At dahil nasa Pilipinas na nga ako, asahan nyo na nga ako sa mga future vlogs ko na lagi ako nakasuot ng body bag. Dumaan nga muna pala kami dito sa Jollibee kasi sabi ko medyo nagugutom na nga ako ng konti. Lamang tiyan lang habang hinihintay namin sila. At sabi nga nung isa kong pamangkin, habang hindi pa nga nila ako kasama, siya nga muna daw yung magbablog. Bali nagbook nga lang pala sila dyan ng joyride. Wala naman kasi kami sariling sasakyan at saka wala naman marunong mag-drive sa amin. Pwede naman ako kaso forklift nga lang. Paspas talaga to sa expressway. Buti nga't nagkita nga agad kami. At nagugutom na nga din daw sila kaya tinatanong na nga agad nila ako kung saan daw kami kakain. Ito nga pala yung pinakabunso kong pamangkin. Tapos ito naman yung napakaganda kong nanay. Tapos ito naman yung mga pamangkin kong iba. Bali halos mga babaeng pamangkin ko pa nga lang pala yung mga nandito. At sa mga susunod na araw nga, susunod naman si Nagarod. Bali sila yung mga pamangkin kong lalaki na magmumula pa nga sa Pangasinan. At dito nga namin napag-decide na kumain sa may mesa. Syempre, alangan sa upuan. Tama ka na sa mga tito jokes mo, Delia. Pumasok na nga din kami kasi medyo nagugutom na nga din sila. Tuwang-tuwa nga din yung nanay ko kasi sabi niya kay Ding Dong pala to. Eh si Ding Dong lang naman yung endorser niyan. Tapos nag-order na nga din pala kami. Itong ate ko na nga din pala yung pina-order ko kasi ayoko na madaming isipin. Tapos ito, kala ko nga na malikmata lang ako. Tabingi pala talaga yung baso. Eh di dapat tabingi din yung pag-inom dyan. Bali dumating na nga din pala itong isa kong pamangkin. Tapos nakita ko nga tong nanay ko namis sa mga kutsara tinidor nila dito. Ang bibigat kasi ng mga yan. Sabi ko baka iuwi nyo pa yan ha. Ibibili ko na lang kayo sa palengke. At ito nga, halos hindi din naman nagtagal at nag-serve na nga din sila ng mga in-order namin. May sisig, baby squid, tapos may Bicol Express din sila at saka yung kare-karing baka. Tapos ang solid nga nitong grilled platter nila. Ang dami nga din naming na-order pero okay lang naman kasi minsan lang naman kami kumain sa labas na pamilya. Tapos ito nga, huling-huli ko nga itong pamangkin ko kasi gutom na nga daw siya. Huli ka! Dumating na nga din pala itong pinatayong manok. Ang kulit nga niyan kasi nakasabit yan siya kanina eh. Halos nagsisimula na nga silang kumain kanina tapos bigla nga nag-pray over tong nanay ko sa mga pagkain. Yung gutom na gutom ka na pero kailangan pa palang ipagdasal yung mga pagkain. Okay lang din naman kasi pasasalamat sa mga blessings. Minsan lang naman din kasi talaga kami makakain sa labas. Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, malaking blessing na din talaga yung ma-treat mo yung family mo sa labas. At saka sobrang nakakatuwa kasi tuwang-tuwa nga sila at saka sobrang excited nga sila na kumain sa labas. At di pa nga dyan natatapos ang lahat kasi nga pagkatapos nga namin kumain, dito naman kami pumunta sa may department store. Bumili nga din pala ako dyan ng tsinelas. Kasi wala nga pala akong baong tsinelas pagpunta dito. Pinapapili ko nga sila kung anong gusto nila. Tapos uuwi na ako. Baala sila dyan. Joke lang. Ito nga si Kuya Cardo. Pinahirapan nga yung mga sales lady kasi napakapili sa sapatos. Dalawa kasi yan sila ng ate niya. Hindi ko binilhan ng sapatos. Dati kasi binilhan ko yan siya. Tapos naghintay pa siya ng 3 taon bago niya naisuot yung sapatos na binili ko. Kaya sabi ko sa kanya, kapag nandyan na ako, tsaka ako siya bibilhan. Kumain nga lang pala ako dyan ng burger. Tapos pagtingin ko nga, ganito na kadami yung mga napamili nila. Feeling ko nga sa mga oras na yan, lalagnatin na nga ako. Mukha nga napasarap nga sila masyado sa pamimili. At eto nga sa isang iglap, inabot nga kami ng 3 cart. Tapos nagkatuwaan nga kami. Pinahulaan ko nga sa kanila kung magkano nga itong mga lahat na napamili namin. Guess the bill. 22. 20. 20. Ano? 30 something. Ano 30 something asti mo? Ha? 24. 19. 26. Magkano? Wala. Ah. Nasa 30. Mga 35. Ay! 35k. Tataasan ko na para hindi masakit. 20. Tapos sa alahati. 20. At ayun na nga, inumpisahan na nga namin magbayad. Tuwang-tuwa nga sila kasi may mga bago na nga ulit silang gamit. At nung natapos na nga bayadan lahat, ang galing kasi 22k nga yung total bill namin na pinamili dyan. At bilang siya nga yung nakahula, siya nga itong nagdala ng mga pinamili namin. Ayun talaga yung pinaka-premyo dyan eh. Kulang pa nga yung mga pamangkin ko na yan, kaya nga feeling ko,
Hindi pa to yung last na mamimili ako. Tapos ang kulit, pinapacheck pa pala dito sa guard yung resibo ng pinamili mo. Tapos bago nga kami umuwi, nagpabili nga sila nitong donut para daw may kakainin sila sa bahay. At nung pauwi na nga kami, ako naman yun ang budol sa ate ko na ilibre nga kami nitong DQ ice cream. Namiss ko na nga din kasi talaga kumain yan. Tapos nagbook na lang din ulit kami para makauwi. Ito talaga yung gusto ko, yung makapag-provide ako sa kanila. Life is short lang din kasi, and as long as nandito ka talaga sa Pilipinas, tapos you're an ordinary citizen lang talaga, money is happiness talaga. Ayun lang, anyong!